Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyong muli. Kaya nakikita nyo si Idol Claire mga kabayan. Basta usapan Duterte mga kabayan, may sagot lagi ang ating magaling na Yusek. 'Di ba? At pangalawa mga kabayan, may patutsyada to mga kabayan, no? Iba yung laman ng sinasabi niya, no? Pagdating doon sa ombudsman, bakit daw napakabilis ng aksyon ng ombudsman mga kabayan? Baka gusto nito na mas mabagal kasi yung apektado mga kabayan ay yung mga trupa niya o yung nasa side ni Bungit mga kabayan. At si Rimulya, no, si Boying mga kabayan, ay may sagot na yan diyan sa pagpapatawag o kumbaga paghihingi ng explanation ng ombudsman mga kabayan. At si George Garcia, anong masasabi kaya ni Chairman George dito sa nagche-check mga kabayan ng mga machine na talagang mayroong sablay? Ang sinade mo mga kabayan 13, pumasok 12. Yung sinade mo ng 12, yung dalawa nawawala mga kabayan, hindi pumasok. Kahit sablay yung shades mo mga kabayan, may reading pa rin. At yung iba na sinade mo, hindi siya nakakount. Ano kaya mga kabayan ang mangyayari ngayon sa eleksyon na yan? Parang mukhang dihadong-dihado talaga, no, ang ating mga pambato. At isa pa mga kabayan, bakit hindi man lang nabalita sa mainstream media yung naganap na meeting di avance ni Congressman Marcoleta, no? At kita niyo napakaraming tao na puno yung Philippine Arena, pero ni isa sa mga news outlet na yan o national TV mga kabayan, wala man lang nag-report. Maliban sa kanilang channel, sa Net25 at saka sa SMNI. Anong nangyari mga kabayan? Pero pagka dun sa mga alyansa, mga kabayan, headlines pa. Grabe itong mga to. Kita ninyo, ito yung isang problema sa mainstream media mga kabayan. Hindi sila fair magbalita. Kita nyo, hindi man lang nila natanong o na-question man lang si Congressman Marcoleta, kamusta ba yung nangyaring rally at mukhang success? Napakarami ng taon umattend. 'Di ba mga kabayan? At saka sa survey, kita ninyo, wala man lang mga kabayan si Congressman Marcoleta sa top 18, no? Anong nangyari? At dadalwa lang sa PDP mga kabayan yung nakapasok. Sa bagay, hindi naman tayo naniniwala din dyan sa survey na yan, no? Pag minsan lang siguro yung hindi na talaga makayanan nila na yung mga tao talaga ay mas pabor do sa mga taong gusto nila. Kaya na lumalabas katulad kay BP Sara, 'di ba mga kabayan? Lumabas sa Pulse Asia na si BP Sara ay tumaas ang trust rating ng mga Pilipino at bumagsak kay Bungit mga kabayan. But anyway, no? Ayan mga kabayan, pag-uusapan natin ito si Auntie Claire at ito yung meron na mga padali dito. O nga pala mga kabayan, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat. Sa hindi pa mga kabayan, mag-subscribe kayo at syempre, huwag nyo kalimutan yung notification bell para maging updated kayo sa mga videos natin. Ito pakinggan natin mga kabayan. Next question. Oo nga pala, mag-like na rin pala kayo mga kabayan. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. Yan na naman. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. Ito mga kabayan, napakaganda ng sinabi ng ating magaling na Yusek. Kita nyo talagang kumbaga kayo madadala, mga kabayan, kung hindi nyo alam or wala kayong kumbaga knowledge sa mga nangyari dyan sa pagpapadala kay Pierre Di sa dahig. Isipin niyo mga kabayan, nag-file daw ng kaso mga Pilipino, no, sa ating presidente, sa dating presidente. So, bakit hindi nga naman mga kabayan sa bansa natin, Pilipino nag-file, sa Pilipinas nangyari ang krimen na sinasabi nila mga kabayan. So dapat na magdinig dyan talaga yung korte natin. Hindi yung mga dayuhan, 'di ba? At isa pa mga kabayan, kita ninyo itong mga pinagsasabi nitong mga kabayan na laging sumunod sa batas, sumunod sa walang kinalaman dyan si Bungit.
Ibig sabihin mga kabayan, kaya ni nakapasok diyan talaga sa Pilipinas, may pahintulot ng administrasyon niya. Diba? Hindi naman basta-basta makakapasok yung mga tulunggis na ICC niyan kung hindi nakipag-cooperate ang gobyerno ni Bungit, mga kabayan. Yan yung reason. Kaya nga talagang lumalabas dito mga kabayan ay napakawik. Kahit pa sabihin ito ni Auntie Claire, no, na ang sinabi daw ni Bungit nung kanyang SONA ay wala daw ibibigay na mga Ayun mga kabayan, may nagdudukal sa parting Mindoro. Ayun napanood natin mga kabayan sa Facebook. Nagdudukal mga kabayan or nagkwakwari ng tabi ng dagat, no mga kabayan. Anong gagawin dito ng administrasyon ngayon? Ayun mga kabayan, sabi yun daw sa China, yun daw kinukuha para gawing itambak doon sa kumbaga gagawing island ng mga Chinese. O dapat yan total na may galit na galit mga kabayan sa Chinese itong gobyerno ni Bungit. Ayun, hulihin ninyo yung mga nandung barko. Sus Mariosep. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the president to be, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na, sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Ano daw? Tama po. Tapos banat dito sa huli. Walang Sus Mariosep talaga. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng ombudsman. Tama. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, kayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Maylina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis po naman talaga. No, but is there anything unusual dun sa with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Ito kasi mga kabayan, kaya natanong yan nung reporter. Kasi iba yung dating mga kabayan, ng pagkakasabi niya. Parang yung sarcastic mga kabayan, no, na parang nagtataka ka, parang napakabilis, no, napakabilis ng aksyon ng ombudsman. Kailan lang na-file mga kabayan, abay may sagot agad, no. Kumbaga meron agad abiso itong ombudsman. Ganyan kalupit mga kabayan si Martires, no. Kaya tayo believe diyan sa namumuno ng ombudsman mga kabayan. So, yari talaga. Sos Mariosep mga kabayan, ito. Pakinggan natin naman ito mga kabayan. Ito'y viral ngayon. Nakita natin to. Yung dapat ito si George Garcia mga kabayan magkaroon ng impeachment, no? Ma-impeach din to. Yan din yung pagkakasabi ni Attorney Glenn Chong, no, na magpapile ng impeachment complaint diyan. So pakinggan natin mga kabayan itong mukhang dayaan na to sa mga aring eleksyon. When we did this in the con before with Chair George, when I shaded dalawang numbers, names, hindi ho yan binilang doon. So, yung akin, and then in another ballot, I overvoted. 13 ho ang binoto ko. Tapos, according to their desotep dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, binasa. kita mo mga kabayan yung overvote na sinade niya, no? Instead na 12 lang i-shade niya, 13 mga kabayan, pero binasa ng machine. So paano masasabi na yung machine na yan ay talagang kumbaga magka-count ng tama mga kabayan? So diyan pa lang talagang meron ng problema mga kabayan, yung mga machine na yan na sinasabi ni George na talagang binusisi, tinesting ng mabuti. Ngayon mga kabayan, nakadistribute na yan sa mga school. Kasi ilang araw na lang mga kabayan, 1 linggo na lang, election na. Ano pa mga kabayan, paano pa natin masisecure yung mga boto natin? Paano natin masasabi na yung mga binoto natin, siya yung lumabas dyan or na-count ng machine, diba? Yung 1 to
only 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 names I overvoted, pero 13. So sabi ko, sino ngayon ang Tinanggal. nag-decide na from 13 going 12 at sino ang hindi kasama sa 12 ko. So I requested the DESO to request for an overvoting of all. Tinanan natin yung kanilang mga machines dito. Kasi how come in that one, it was fine. Dito how come, sabi ng DESO Tech, it should not read overvote. Sayang yung boto mo doon. But they're reading it. Dito, 13 ang nilagay ko. Pero binasa niya 12. Machine. Well, and then, ang aking mga linya, meron akong box, may diagonal, merong dot, merong star, and yung mga ganyang shading, yung dalawang sobra. So, yun ang question ko ngayon. Kaya nga buti meron tayong FPS. We requested the DESO to test all machines and let us do an overvoting. Dapat Ayan, dapat mga kabayan talagang i-double check tong mga machine na to mga kabayan kasi unfair no sa mga Pilipino. Meron pa mga sinasabi si George Garcia na kaya daw yung sa online voting hindi pinakikita no. Doon sa QR code, yung binoto ay para daw mga kabayan, security no. Kumbaga hindi mapicturan or ma-screenshot at maibenta mga kabayan ng mga bumoto sa online. Ito pa nga lang mga kabayang hindi pa nagsisimula meron ng mga issue. Dahil lalo na mga kabayan pagka yan nagsimula na ng botohan. At meron tayo pang ibang nakikita na yung mga watchers no, doon sa ilang mga presinto ayaw papasukin. Anong nangyari? So dito pa lang mga kabayan sa eleksyon na to talagang madugo tong eleksyon na to mga kabayan. Ito pakinggan naman natin ang sagot ni Boying Rimulya mga kabayan diyan sa sinasabing dapat sumagot agad. Itong mga to sa ombudsman. Sasagot kami. We will answer. Yan. Ano po yung lalamanin nitong sa recruiting? Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report eh. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee investigation. What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. But sir, do you think this will be enough for Senator Ivy once na you submit your explanation to the ombudsman? Pagtapos ng election, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yan. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayong magagawa. Sus, di parang ang lumalabas pala mga kabayan itong ginawa nito ni Amy no, na pag-iimbestiga dyan sa nangyaring pagpapadala kay PRRD sa Dahig. Parang pinalalabas nitong mga to, no? Si Claire, yung mga kasama dyan sa alyansa ni Bungit, ginamit lang yung pag-iimbestiga na yon. Parang, kumbaga, magpasikat lang mga kabayan. Ibig si Chis Escudero, sinabi din yon mga kabayan, diba? So, ito yung tingin nila, no? Na parang ginamit lang yung platform na yan, or yung committee na yan, para magpasikat si Amy. Kasi nga, nalaglag mga kabayan, no? Kita nyo, hindi rin nakakapasok sa top 18 mga kabayan. Ito sinasabi dito, at parang ito yung pinalalabas ni Boying, no? Yeah, I was told about it. But Pulong is saying na baka daw fake po yung video. No, we will look into it. We'll let the prosecutors handle it. Hindi naman ako nagdi-dictate ng gagawin ng prosecutor. We give enough leeway and very transparent na process dito sa DOJ. Sir, on Friday po si VP Sara is scheduled for a PI dito po sa DOJ. Okay. Meron po bang special preparations? Meron po bang hiningi yung kampo niya? Well, she will have the PSG with her here. Open naman sila, pwede naman sila pumunta dito to secure the premises. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Sir Anson Ke, meron po ba tayong bagong update on that? Anson Ke, I will be meeting with some of the police officers this afternoon. Makakausapin ako tungkol dyan. Tatanong ko na rin. Possible pa ba sir na maibalik yung ransom money? Kasi may ilang kongresista na Ngayon ang sinasabi ko sa police. Dapat hanapin nila yung ransom money at ibalik sa pamilya. That's very basic sa kidnapping cases. Okay? Sir, mayroon kayong gusto bang idagdag? May nakakalimutan ba kami? Hindi naman, ano lang yan. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it.
Pero hindi mali. Yan yung mga kabayan, yan din yung sinabi ni ni Yusek Claire na bakit napakabilis nga naman mga kabayan. Mas maganda nga yan, napakabilis ng aksyon, no? Para na sa ganun mga kabayan, makapagpaliwanag agad itong mga to. Pero ang dating sa kanila kasi parang hindi dumaan sa tamang proseso, ganon, no? Pero yung nangyari dun kay PRRD, hindi rin dumaan sa tamang proseso, 'di ba? Hindi na procedure kasi dati merong fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Tapos? Diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan namin, parang hindi na sunod. Okay, thank you. Ayun, mga kabayan, hindi, yan yung sinasabi ni DOJ Chief Remulla Boying, no? Diyan sa Ombudsman. At isa pa rin yung sa kay Congressman Pulong. Abay, diyan pala mga kabayan nag-file no ng case no sa Maynila. At sinasabi na siya ay parang takot no doon sa Davao at mukhang walang mangyayari kung sa Davao siya magpa-file mga kabayan. So ayan mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin at talagang mukhang alanganin no itong eleksyon na to. Nakikita natin na marami yung nagrereklamo na meron talagang nangyayaring dayaan mga kabayan. May mangyayaring dayaan at yan din yung kinatatakutan ng ating Vice Presidente. 'Di ba? Doon sa nakaraan nakasakay siya sa ferry na sinasabing talagang bantayan natin mga kabayan yung ating mga boto. Kaso ang problema lang natin kung katulad ng isang video na nakita natin kanya sa Facebook na ayaw papasukin yung mga watcher, paano na? Diba? Doon pa lang mga kabayan, mayroon ng problemang malaki. At itong kay George na to, dapat mga kabayan ituloy no ni Attorney Glenn Chong na ipa-impeach yan. Kasi bata-bata kasi mga kabayan yan na bungit no? Bata yan ni Lisa. So ano mangyayari? Diba? Nasa sa kanila mga kabayan ng makinarya. Kaya dito lang tayo mga kabayan talaga makakabawi sa social media para makilala yung ating mga pambatong senador. At party list, pati yung ibang congressman mga kabayan. At bukas pag-uusapan naman natin itong ginawang ospital nung congressman dyan mga kabayan sa Parteng Quezon, no? Nasa gitna mga kabayan ng bukid. Ako, my goodness. So ayun lang, see you sa susunod na video mga kabayan. Huwag niyo kakalimutan ng ating Duterte. Dyan lang tayo mga kabayan makakabawi. Huwag tayo magbase dyan sa survey na yan kasi talagang hindi lalabas sa survey yan. Even yung nangyaring meeting de avance ni Congressman Marcoleta, hindi nga nilalabas sa mainstream media, hindi nga nila binabalita, no, mga kabayan. Diyan pa lang talaga, dihado na tayo. Kaya tayo mga kabayan, tumulong dito sa mga gusto nating manalo diyan sa senatorial candidates mga kabayan. So ayun, see you sa susunod na video mga kabayan. Adios muna at ingat kayo palagi. Adios mga kabayan.